Sabi nila, bawat problema may solusyon. Ngayon, kapag hindi mo makitahan ang solusyon, hayaan mo na lang na ganon. Kesa naman problemahin mo pa ng problemahin sa mahabang panahon. May tama yon. Pero, siguraduhin mo muna na wala talagang solusyon. Kasi kapag may solusyon pala at hinayaan mo lang na ganon, magsisisi ka pagdating ng panahon at sa mahabang panahon. Ito mga kapatid ang sinasabi sa atin ng kwento sa Ebanghelyo. Ang kwento ng bulag na si Bartimeo. Hindi natin alam kung paano siya nabulag, kung since birth ay bulag na. Hindi natin alam kung anong uri ng pagkabulag ang meron siya, pero isang bagay ang safe na sabihin. Nung kapanahunan niya, sapagkat wala itong lunas na gamot o opera, sa tingin ng marami, sa tingin ni Bartimeo, ito'y malala na at wala ng pag-asa. So pwede niyang isipin, Ganito na lang talaga. pwede niya ring isipin, Ito'y parusa sa akin, sa mga kasalanan ko, o kung wala man akong kasalanan, yung mga magulang ko. So ganito na lang talaga. at isa pa, abay kahit bulag siya, nakapanglilimos siya. So nakakakain siya, sustentado siya. So pwede niyang isipin, Okay na ganito, sustentado naman ako. at isa pa, take note of this makahulugan ito. Kasi iwineksin niya ito. May balabal siya. Balabal niya na cover niya kapag hiniginaw siya. Balabal niya na tabing niya, parang tahanan niya, kapag umulan, kapag naaarawan siya. At balabal niya na parang kama niya kapag mag-sleep na siya. Hence, pwede talagang tanggapin na niyang gano'n na lang habang buhay. Kahit ayaw niya. Sapagkat after all, nakakaraos naman siya. At yun ang delikado. Yun sana ang huwag mangyari sa atin. Na mahirati tayo, masanay tayo sa isang sitwasyon kahit ayaw natin kasi nakaka-cope up naman tayo, nakararaos naman tayo kahit papaano. Limawa, Tagal ka nang walang trabaho. Sabi mo dati mamamahinga ka lang. Pero ilang taong ka nang namamahinga. Gusto mong mamahinga habang buhay na? alam mong pabigat ka na sa pamilya mo. Gusto mo ba yon? Kung matino ka, ayaw mo nun. Kaya lang, sinusustentuhan ka naman pinapakain ka naman, hindi ka naman pinalalayas. Sinisermonan ka, yes. Ano na ba naman yun? Pwede namang magbingi-bingihan na lang, o kaya pakasok dito, labas dito, o di ba? Ayun, yun ang balabal mo. Patuloy kang nagkakasala, paulit-ulit yan. Ano, ganyan na lang? Nakapangungumpisal naman ako Yun ang balabal mo. Hindi kayo nagkikibo ang magkapatid o ng mahal mo, miyembro ng pamilya, katrabaho mo? Maluwang naman yung bahay nyo, may bakuran pa kayo Maluwang naman yung pinagtatrabahuhan nyo Besides, nakapagkikibuan naman kayo, isang tanong, isang sagot lang, kung kinakailangan. So pwede na yan, di ba? Yun ang balabal mo. May kilala ako mag-asawa. Alam ko na mahal pa nilang isa't isa. Alam ko, sigurado ako. Pero ngayon, dahil sa hindi pagkakaunawan, ayun, nagkahiwalay. Hiwalay din, pati mga anak nila. Kaso, parehong may pere. Alam niyo yun, sustentado pa rin naman ang mga anak kahit magkakaiwa-hiwalay silang pamilya. Isa pa, nabibili nila yung gusto nila. Nakapupunta sila kung saan sila gusto pumunta. Nakapag-flirt pa, lalong-lalo na yung lalaki sa iba. O, di ba? Sarap ng buhay na gano'n. Yun ang balabal niya. Nagkakasala ka sa asawa mo, paulit-ulit na lang. Paulit-ulit mo siyang nasasaktan, pero sobrang mahal ka. Lagi kang pinatatawad. O no, ganun na lang. Yun ang balabal mo. Ayaw mo sa trabaho mo, sa negosyo mo. Hindi ka masaya. O kaya alam mo, nagkakasala ka na. O ayaw mo yung mga kasama. Hindi ka nag-grow talaga. Kumikita ka naman di ba? Yun ang balabal mo. Kapatid, ang balabal, tandaan natin, hindi laging nasa iyo yan. Nakakita ka na ba ng mga tao na kahit saan pumunta, matutulog, magsisiyar, maliligo, dapat maghubad ka, nakabalabal pa.
Sapagkat ang balabal, kung kailan lang yan, dapat gamitin. Pansamantala lamang. So anuman ang balabal mo ngayon sa iyong sitwasyon na kaya mo pang bigyan ng solusyon sa tulong ng Panginoon, anumang balabal yan, pansamantala lang yan. Pansamantala lamang na coping mechanism yan. Hindi pang matagalan yan. Darating at darating ang pagkakataon na hindi ka makukontento dyan. Lalong-lalo na if you'll realize na hindi ito ang buhay na para sa akin at para sa pamilya ko. Darating ang pagkakataon, kung hindi nagnais gumaling si Bartimeo, sabihin niya, ang daming napagaling ni Kristo. Bakit nung dumaan siya, hindi ko pa ginrab yung opportunity? Kasi may balabal naman ako, ba't di ko pa tinapon yung balabal na ito? Darating ang pagkakataon, naisipin mo, sana nag-aral ako. Sana nagtrabaho ako ng maaga. Sana pinasok ko ang negosyong ito. Sana ito ang mga taong pinakisamahan ko, siya ang minahal ko. Sana lumipat ako sa lugar na ito. Sana nagpatawad ako. Sana huminga ako nagtawad. Sana nagpakatino na ako. Sana nagpakabuti na ako. Darating ang pagkakataon ngayon ng pagsisisi. So wag naman sana. So as soon as possible, tayo maging si Bartimeo. Once and for all, we throw away that balabal and do what Jesus wants us to do for us to have the kind of life Jesus wants us to have. Sigurado ko, hindi naging madali para kay Bartimeo na lumapit kay Kristo. Hindi naging madali iyon. Kasi alam niya, pagkatapos nun, pag gumaling siya, hindi na siya pwedeng mamalimos. Wala na siyang excuse. Dapat na siyang magbanat ng buto. Kaya sigurado ko pinakaisip-isip din niya yon. At kaya nga ang tanong sa kanya ng Panginoon, ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Na para bang sinasabi ng ating Panginoon, alam ko bulag ka. Pero ang tanong, gusto mo ba talaga na makakita na? Gusto mo bang alisin na talaga ang balabal mo? Lisanin ang relax at sustentadong buhay mo? And boldly, he said, yes. Sapagkat higit pa sa madaling buhay, gusto niyang maging makahulugan ang kanyang buhay. Ang makahulugan, meaningful life mga kapatid, ay hindi yung wala kang problema. Ang makahulugang buhay ay hindi yung marami ka ng pera. Ang makahulugang buhay ay yung buhay na gusto mo talaga. Gusto mo kung ano ka, gusto mo kung anong meron ka, gusto mo kung ano yung ginagawa mo, gusto mo kung sino yung mga taong nakapaligid sa'yo. Gusto mo in a sense na mas fulfilled ka, mas masaya ka, mas secured ka, mas productive ka, wala kang inaargabyadong tao, nakatutulong ka pa sa iba. Yun ang makahulugang buhay. Sapagkat dun ka gustong ihulog ng Diyos noon pa man. In a job that will fit the talents He gave you, in a business that will fit the opportunities He will provide for you, in an environment, community, or a company that will bring out the best in you. Most special in a family, na mamahalin mo ng totoo at totoong magmamahal sa'yo. Kaya, huwag kang makontento sa balabal lang. Huwag mong ipagpalit sa balabal na yan, yung pangginaw o jacket na dapat sana yung meron ka. Huwag mong ipagpalit sa balabal na yan, yung kama na dapat mong higaan. Huwag mong ipagpalit sa balabal na yan, yung dapat na meron kang tahanan. Dapat hanggang maaga ka mon. Malaman mo at ma-recognize mo ang pagkakaiba ng kung anong meron ka ngayon sa kung ano ang deserve mo na dapat ay meron ka sa mata at sa plano ng Panginoon. Why settle for less if you can have the best? Yes, I get it. Dapat makontento ang tao sa kung ano ang meron siya. Yes. Pero, tandaan mo, hindi ka makukontento sa kung ano ang meron ka
sa kung sino nakapaligid sa iyo, kung hindi yan talaga ang mga tao at ang mga bagay na dapat ay para sa iyo. We are not speaking here about successful life. We are speaking about meaningful life. Pwede kang maging successful na hindi ka masaya, pero kapag meaningful, makahulugan ang buhay mo, magiging masaya ka kahit nasaan ka, kahit anong meron ka, at kahit sino ang nasa buhay mo. Hindi pinayaman ni Jesus si Bartimeo ni hindi binigyan ng bagong damit o gamit. And as I said, siguradong mas magiging mahirap ang buhay niya ngayong nakakakita na siya. Pero, ibinigay ng Panginoon ang buhay na meant at dapat talaga para sa kanya. Kaya siya naging masaya. Sabi nga nila, the best things in life are free. Yes, will always be free. But my take is this, for us to enjoy it, we must also be free. Free from those things and people God did not ordain for us to have. Free from the things we deem best but are actually less. Kapatid, tama rin yung kasabihan, libreng mangarap. Pero, hindi libre ang pag-abot sa pangarap. Para maabot mo yung pinapangarap mong buhay at yung buhay na gusto ng Diyos para sa iyo, dapat magsumikap ka. Libreng mangarap, pero para matupad, dapat magsumikap. Nasa harapan mo ngayon, ang Panginoon, ang dakila at walang hanggang pare, ang tagapamagitan ng lahat ng mga biyaya. Tinatanong ka niya ngayon, ano ang gusto mong gawin ko sa buhay mo? Kung hindi ka masaya, may isasaya pa yan. Kung hindi ka masigla, may isisigla yan. Kung may sakit ka, kagaling ka pa. Kung lugmo ka, makakaahon ka. Huwag kang makontento sa kung anong meron ka ngayon, lalo pat kung hindi yan para sa iyo sa mata ng Panginoon. Tutulungan ka naman ng Panginoon eh. Basta tulungan mo rin siya para sa iyong pangarap. Iwaksin mo ang iyong balabal, ang iyong comfort zone at magsikap upang ito ay sa tulong ng Panginoon matupad. Amen.